Good morning, good morning, good morning mga kapatid. It's me, Kuya Lan Moto TV, ang inyong kuyang mekaniko. Shout out muna kay Ryan Loads TV. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanya, pwede nyo i-follow yung kanyang Facebook page, Ryan Loads TV, at ang kanyang YouTube channel, Ryan Loads TV. Alright? So, may dinala nga pala kapatid sa atin na CB, Honda CB. Ayan. So, 1 week na ito na ginagawa sa kabilang shop, hindi na natin mention. Pero hindi nila mapalabas-labas yung kuryente. So, chinik natin kanina kung ano yung mga ginawa nila, kung saan may possibility problema. So, nakita ko rito sa loob ng kanyang sidecar, mayroon ng mga CDI ng 4-pin, panlipan. O, ayan. At may mga yung original niya, nandito rin. So, sinilip natin yung mga connection, mga wirings and connection sa mga CDI at saka sa kanyang regulator. At medyo kapatid na agulantang, no? Nagulat lang tayo dahil medyo kakaiba yung mga galawan. Ayan, so nagkandak na sila ng connection sa bagong CDI. Sana no, na ikakabit nila yung panglipan. So kung panglipan kapatid ang ikakabit nyo rito, ay advice ko sa inyo na baklasin nyo yung magneto. Dahil may hahasain pa kayo dyan. Dahil dalawa po yung kanyang trigger pin. So, ayan. At dito naman sa kanyang regulator, nag-connect rin sila kapatid ng mga pang 4-pin na regulator, no? Which is ito naman ay dapat, pwede kayong gumamit dito ng 5 wires na regulator. O yan, so ang ginawa natin kapatid, check natin kung may supply yung ating battery. So, wala. So, napansin ko na parang lobo yung kanyang baterya. So, napakadali na. Kapag nakita mo kapatid na lumobo na yung baterya, alam mo na kaagad kung ano yung problema niyan. So, sa mga hindi pa nakakaalam at bago pa lang sa ganitong larangan, ang possible kapatid na problema niyan ay yung kanyang regulator. Nag-over voltage, no? Sumobra yung luwa, yung labas ng kuryente na charge niya sa battery. Kaya lumobo. Ayan, lubong-lubo. Buntis. O yan, kaya ang problema niya kapatid ay yung kanyang regulator. So ito yon, yan. Yan yung nasira sa kanya. Kaya hindi siya umandar dahil nasira din yung kanyang CDI. Pumutok yung kanyang CDI. So chinek natin kapatid na kinabitan muna natin ng bagong regulator at itesting muna natin yung luma niyang CDI kung may lalabas na kuryente. Para kung sakali na nasave pa yung ating lumang CDI, mababawasan pa ang gastos ni boss. Dahil 1 week na raw ito sa una niyang pinagawaan, talagang puro gumastos lang siya araw-araw, no? Sayang ang time, sayang ang pera, sayang ang pasada. O yan, dahil walang kuryente, kapatid, talagang wala na. Sira na rin talaga yung kanyang CDI. Kaya ang ginawa natin, chinik ko muna. No, chinik ko muna rin yung kanyang socket, baka binaligtad-baligtad or nagkabaligtaran yung mga connection. So napansin ko ay okay naman, no, yung kanyang posisyon, yung socket ng mga wire. Ayan, saktong-sakto rin. Kaya ang ginawa ko ay kumuha ako ng isang bagong CDI at i-chinek ko rin, no, para talagang matistingan natin kung lalabas ang kuryente. Okay. So testing. Ayun. Doon na lumabas ang kuryente. So wala tayong ibang ginalaw dyan kapatid sa wirings, kundi nagpalit lang tayo ng regulator at CDI. O ayan, testingin natin ulit. Ang lakas o. Dahil bago na yung ating regulator at normal na yung na-charge natin, no, sa ating CDI at sa ating baterya. So ganito yan kapatid, no. Kapag nasira yung ating regulator, asahan ninyo na malaki yung possibility masira din yung inyong CDI dahil maglalabas yan ng sobrang lakas na kuryente kapag nasira yung regulator, at pati yung battery natin kapatid ay possible din na masira dahil sa ating regulator. So ganun po yung possible niyan. Kaya kapag nawalan kayo ng kuryente, wag na pong magpaligoy-ligoy pa. Karamihan na nagiging problema niyan kapatid ay regulator lang talaga at saka CDI, no? So try natin paandarin. So medyo nahirapan akong paandarin to dahil 1 week na naka-standby at wala nang masyadong maraming gasolina sa carburetor.
Okay kapatid, so kung may natutunan ka, baka pwede ka namang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na rin kapatid yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating tips and tutorial na kagaya nito. So hanggang dito na lang mga kapatid, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Salamat po.